masayang palakpak para sa ating dakilang Diyos. Sinong excited for this month? Alam nyo, isa sa mga exciting part ng ating pong family ay yung makita natin ang biyaya ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. No? Na despite of the challenges, no, na ating pong pinagdaraanan this week, 2 weeks have passed. May mga kapatiran po tayo na nag-message at nakita natin yung pagkilos ng Panginoon, at the same time pagkilos ng kaaway sa kanilang mga buhay. But we thank God dahil nakita po natin sila ngayon dito sa church despite of those things that was happen sa kanila pong mga buhay. And salamat po dahil minsan pa tayo po ay nagkasama-sama dito upang pagsalusaluhan ng salita ng Panginoon. This month will be a very exciting month dahil ang ating pong series ay pinamagatang Unstoppable. Yan. Sabihin nga natin, I am unstoppable. I can do all things through Christ who strengthens me. Nabubulol na tayo. Ayan. Though ito po ay hindi patungkol sa atin. Ito po ay patungkol po sa ating Panginoong Hesus. Noong mga panahon na siya po ay nasa krus, na isinisigaw niya na sobrang mahal na mahal niya tayo. Amen po ba? Kailan yung uling araw na na-realize mo na sobrang mahal na mahal ka ni Lord? Alam nyo napakaganda pag meron kayong time na kayo lang ni Lord, you sit down, get your Bible and pray, kumuha ka ng ballpen, ng papel, then ilista mo kung gaano kadami yung mga mabubuting bagay na ginawa sa iyo ng Panginoon. Palagay ninyo, makakaya ninyong ilista sa isang araw lang. Palagay ninyo. Hindi, di ba? Alam nyo, minsan hindi natin kailangan sobrang daming mga bagay sa buhay natin para lang ma-realize natin na napakabuti ni Lord. Sa isang pagkakataon lang, na kung saan umupo ka sa isang tabi and then you think about the good things that God has given to you, the good things na kung saan ginawa ng Panginoon sa buhay mo, ma-amaze ka eh. Amen po ba? Ma-amaze ka. We're not worthy. Kasi everyday nagkakasala tayo. Dami nating mga kalokohan sa buhay, dami nating mga doubts, dami nating mga bagay na kung saan nagagawa na against sa Panginoon. Pero alam niyo po, never tayong sinukuan ni Lord. Amen po ba? Pwede ba nating palapakan si Lord? Hindi po siya tumigil sa kabila ng ating mga karumihan. Hindi siya tumigil sa kabila ng ating mga kapalaluan. He never changed, He never stopped. Kaya this month, pag-uusapan natin yung unstoppable God in our life. Are you excited? Sabihin nga natin, unstoppable. Hindi tumigil si Lord. Kaya nga yung message na yan, ay ini-empower natin, ini-ignite natin. Kasi alam ko, naramdaman na natin yan many years ago. Pero merong nakatagong mensahe na hindi lang binigay sa atin ng Panginoon para lang sa ating mga sarili. But for us to what? To apply it in our daily life, sa ating pong mga buhay, towards our families, towards our friends, at sa mga taong nasa paligid natin. Amen po ba? Today, yung topic po natin, under that theme or series, ang title ng ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay pinamagatang Unstoppable Love. Amen po ba? Kung ikaw nakaranas ka na ng pagtigil ng pagsubok no? sa pamamagitan ng mga taong nagmahal sa iyo, then suddenly bigla silang nawala sa buhay mo. Well, ibahin mo si Lord. Si Lord, yung pag-ibig niya, kahit na iwan mo siya,
mahal ka pa rin niya. Di ba kayo na-amaze doon? Amen po ba? Amen po ba? Now, yung text natin for today ay matatagpuan sa Luke chapter 23, verse 34. But bago dyan, no, I would like to, nakalagay na ba dyan? Ano? Yung text, yan ba yung una? Hindi yung una, no? Yan. So bago dyan, I would like to read yung pinagkuhanan po natin ng ating pong series for this month sa John chapter 13 verse 34. Ang sabi diyan, "A new command I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples, if you love one another." Ang ganda ng message. Amen po ba? So, alam niyo po, napakadaming beses na nating nabasa ito. But today, I'm so excited kasi may mga kanya-kanyang seasons of life tayo. Bukas, ngayon mapagmahal ka, bukas hindi na. Tama ba? Ngayon mapagpatawad ka, bukas makalawa, hindi na. Amen po ba? Nagbabago-bago yung pakiramdam. Kaya nga, sabi doon, di ba, huwag tayong umasa o huwag nating ilagay yung tawag dito, huwag nating ilagay yung confidence natin sa ating mga puso kasi ang puso ay mapanlinlang. Amen po ba? Meron ako nabasa, sabi niya, huwag kang magtiwala sa sarili mo. Ang finifeed po kasi sa atin ng mundong ito, magtiwala ka sa sarili mo. Kayang-kaya mo yan. Dami nang nagsabi niyan, at the end of the day, lahat sila nag-failed. Amen po ba? Huwag tayong magtitiwala sa sarili natin. Ang totoong pagtitiwala, dapat itinitiwala natin yan sa Diyos na gumawa ng buhay mo at ng buhay ko. Kasi alam niya kung saan tayo babagsak. Alam niya yung kahinaan natin. Alam niya kung papaano tayo gagaling. Alam niya kung papaano tayo tatayo mula sa ating pagkakabagsak. Huwag tayong magtitiwala sa sarili natin. Now, what is the connection? Kaya sabi ng Panginoon dito, "A new commandment I give you." Sabi niya, "Love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another." In connection with our topic for today, unstoppable. Alam niyo po ba kung bakit sinasabi sa atin ito? Alam niyo po si Jesus, during the time na nakabitin po siya doon sa krus ng Kalbaryo, ito po yung text natin for today. Tingnan natin, yung text natin for today. Nandiyan ba, ang sabi sa Luke chapter 23, hindi ko nalagay dyan, Wala. Luke chapter 23. Yan. Luke chapter 23. Bago yan. Hindi mo muna. Luke chapter 23 verse 34. Ito yung subtext po natin for unstoppable love. Gusto kong i-connect. Ang sabi ni Jesus nung nandun siya sa cross, ang sabi niya, Jesus said, "Father," sabi niya, "forgive them, for they do not know what they are doing." And they divided up the clothes by casting lots. Kaya dito nagsimula yung mga pag may namatay, di ba? Di papatay si Jesus diyan, pero sila nagtotong eats na sila. Hindi ko sinasabing tong eats yun, ha? Baka maano tayo, no? Ibig sabihin, nagkaroon lots, di ba? Nagkaroon sila ng bettings, no? So nagkaroon ng ganun during that time. Ay, doon pala yun. Alam mo, binabasa ko yung context mula doon sa verse 1 pababa. Nakita ko doon yung scenario. Grabe, di ba? May mga, nakita nyo po yung dalawang nasa sa side ni Jesus Christ, di ba? Yung isa, sabi niya, kung talagang ikaw yung Lord, kung ikaw ang hari, iligtas mo yung sarili mo, kasama kami. Yung isa naman, mahiya ka sa sarili mo, itong taong ito, walang ginawa. Pero inakusahan siya, tayo. Deserve natin ang mahirapan at mamatay. Pero siya hindi. Di ba? And then, sabi niya, "Panginoong Jesus, pag nandoon ka na sa kalangitan, sa inyong kaharian, huwag mo kong kakalimutan." Ang sabi niya, "Ngayon din, isasama kita." Amen po ba? Ngayon din, isasama kita. Yun yung kwento, at kung babasahin niyo pa, napakaraming nangyari. Hanggang sa siya po ay halos malagutan na ng hininga. Di ba? Pero yun po yung nakita ng Panginoon doon, it's not about the people na nandoon. Ang nakita niya ay yung mga tao na nangangailangan ng kaligtasan na kagaya mo.
Amen po ba? Nakita niyo po yung pag-ibig ni Lord? Now, tignan natin. Gusto kong i-connect ito. Alam niyo po, yung pagsigaw ng Panginoong Jesus, nag-reflect po sa akin kung papaano namatay yung mga, wala dyan, yung mga disciples. Nag-research ako na lahat ng mga disciples, no, sila po ay namatay ng hindi lang simpleng kamatayan. Alam niyo po yung mga disciples, nung namatay po sila, kakaiba yung mga the way they died. Si Peter, na-crucified siya at ang kanyang pagkakapako sa krus ay hindi katulad ng pagkakapako ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil gusto niyang irespeto, no? Hindi niya deserve mamatay ng kagaya ng pagpapako sa ating Panginoong Jesucristo. Yun yung nasa isip niya. Kaya ni-request niya na siya ay ipako pabaliktad. Sino ditong papipiliin kayo kung paano kayo mamamatay? Ipapako kayo pabaliktad or pahalang Si Pedro po. Si Pedro ay namatay siya, no? O ipinako siya pabaliktad. Si James naman, ganun din, namatay din po siya sa pamamagitan ng espada under the leadership of Herod Agrippa. Makikita natin yan sa Acts chapter 12. Si Andrew, si brother Andrew, no? Siya po ay ipinako rin sa Greece, no? At ang kanyang pagpapako ay X-shaped, sabi doon, X-shaped na cross. So hindi pa ganyan, kundi pataas, so pa ganyan, pa X, no? Hanggang sa kanya pong huling hininga ay nagpipreach pa rin siya na nakabitin. Okay, grabe ano? Kahit na alam mo nang mamamatay ka, pero naalala ko tuloy si yung pastor ni Andrew, no, doon sa nasa ospital na, alam niyang mamamatay, pero meron pa ring na-save na nurse. Grabe. Amen po ba? Alam mo nang mamamatay ka, pero ang nasa isip mo, kaluluwa pa rin. Palapakan natin yung mga taong kagaya po nila. Si Thomas naman ay based doon sa research natin, namatay siya sa India, no? Sa India mahilig diyan sa sa pana, ganoon eh. So siya po ay sinibat. Okay, siya ay habang siya ay nag-i-evangelize, no? Habang siya ay nag-i-evangelize. Si Philip naman ay ipinako rin siya, not in detail kung papaano, in Asia. Doon sa Asia, si Bartolome naman, reportedly siya din ay pinugutan, no, habang nagpipreach siya po ay pinugutan. Kaya buhay, talagang hindi siya patay, buhay na pinugutan. Meron bang patay na pinupugutan? Meron, di ba? Patay na tapos pupugutan ka. Pero siya, buhay siya tapos pinugutan siya. Okay? Tapos si Matthew, siya naman ay pinatay din sa Ethiopia habang nagpipreach ng gospel. Okay? So, kita nyo po, habang nagpipreach ng gospel. Grabe yung gospel, Kapag during that time, nagpreach ka. Alam nyo po, hindi lang panahon nila, kahit sa mga panahon natin ngayon, may mga bansa pa rin na kapag pinagbabawal ang pagpipreach ng salita ng Panginoon. Pinagbabawal nila. At salamat sa Panginoon kasi sa lugar ng Korea at sa Pilipinas, ay malaya pa rin tayo nakakapagbahagi ng salita ng Panginoon. Malaya tayo nakakapag-hallelujah and praise the Lord. Malaya tayong magbasa ng Bible. Pero sa mga ibang bansa, oh my goodness, hindi pwede. Hindi pwede. Mayroon akong napanood na isang movie, no, na patungkol sa mga tao na mayroong underground church, hindi natin i-mention, at talagang grabe yung nila, yung eagerness nila to read the Bible, pero meron lamang silang nag-iisang Bible hanggang sa nagkaroon ng time na may dumating na Bible. Grabe, agawan sila sa Bible, umiiyak talaga sila nung nagkaroon sila ng Bible, nasa basement sila. Kita mo 'yon. Pero sa atin, wala tayong Bible. Meron tayong Bible pero hindi natin nababasa. Well, sa panahon natin ngayon, kahit na hindi naman papel, no, napakarami ng paraan, pwede nating i-download yan. But the point is this, how eager we are to read our Bible.
That is the point. Amen po ba? Ito, hindi naman ito, yung punto natin, how often we open the Bible. Malaya tayo, pero marami mga tao, hindi sila malaya, pero kita mo po, sabik sa salita ng Panginoon. Amen po ba? Si James, ito, kagaya din ng Martin na si Stephen, siya po ay namatay sa pamamagitan ng pagbato. Okay? Si Jude o si Tadeus ay pinatay din po siya sa Persia. Si Simon, okay? Ganun din, possibly sa Persia siya pinatay. At ang kahuli-hulihan, based doon sa research natin, ay si John, ang pinakahuling namatay na martir. At talagang pinahirapan siya. Etong si John, matindi ang ginawa sa kanya. Kinulong, pinatay, pinahirapan dahil sa kanyang pananampalataya. At makikita natin yan, di ba, sa Revelation, sa chapter 1, verse 9. Kikita natin yan kung papaano po siya ikinulong hanggang siya ay mamatay. Now, what is the point? Bakit sineshare ko sa inyo ito? Kikita na po natin na kung ano tayo ngayon, kung ano ka ngayon, is because merong mga taong nanalangin, merong mga taong ipinanalangin ka, merong mga taong nanampalataya, inabot. Hindi naman pwedeng nandito tayo ngayon dahil dinala lang tayo ng pagkakataon. Hindi. May mga ginamit si Lord na mga tao na kung saan matindi yung pananampalataya nila, ipinanalangin ka, kaya ka nandito ngayon. Amen po ba? Meron, di ko makakalimutan yung classmate ko sa high school na ngayon ay sundalo na. Ewan ko kung active pa siya. Sabi niya, bro, tara sa church, attend tayo. Wala akong hindi church, sa banda, tawag niya. Punta tayo doon sa church namin, may banda, tugtog tayo. Ganun lang kasimple. Pero during that time, pinapanalangin na pala nila ako. Kita niyo po, may mga nanalangin. Ito yung mga tao na naintindihan nila yung pag-ibig ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Hindi tayo perfecto. Pero may mga tao na kung saan, though we are not perfect, hindi po sila nag-give up sa kanila pong mga panalangin, sa kanilang pananampalataya, para madala tayo sa kinaroroonan natin ngayon. Amen po ba? They can choose to be, sila lang. May choice sila na hindi na tayo abutin. Pero bakit inabot pa rin tayo? Ito po yung sinasabi ko in connection with the text. Doon po sa Luke. No? Pwede namang piliin ng ating Panginoong Jesucristo na hindi na lang siya mamatay. Pwede niyang piliin na bumaba na lang doon, hindi na lang mangyari. Meron siyang authority na hindi na lang maipako sa krus. Pero bakit hinayaan niya? Amen po ba? Because of the love. Because of the unstoppable love of the Father down to the Lord Jesus Christ para sa ating lahat. Amen po ba? Alam nyo, nung inaaral ko ito, ang lawak nito, may mga, kung babalikan nyo yung mga wordings ng Hebrew and Greek, mas makikita nyo how deep the love of God yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Kung babasahin nyo po doon, yung pinaka-root words na yan, bakit niya ginawa, ano yung nasa puso niya, grabe ang ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Now, tignan natin. Tuloy tayo. Yung kamatayan ng mga disciples is a testimony of the truth of the gospel and their love, deep love for Christ. Yung mga kamatayan nila. Hindi lang yon pinili nila, kundi dahil sobrang mahal na mahal nila ang ating Panginoong Jesucristo during that time. Mas pinili nilang sumunod sa Panginoong Jesucristo sa kanyang mga utos, at makikita po natin yan sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20, which is the root of the foundation of this church, yung ginagawa po natin na pag-abot, yung ginagawa natin na paggawa, paglilingkod, is because of the commission
through the Holy Spirit. Kisa kung makikita po ninyo doon sa vision and mission natin, we are commissioned not by someone, but commissioned by the Holy Spirit. Tayo po ay komisyon ng banal na Espiritu, kaya tayo gumagawa. Amen po ba? Amen. So yun po yung batayan ng mga disciples, no? They can choose na mabuhay na lang ng mapayapa, no? Hindi nila sundin ang Panginoon, pero naiintindihan nila na talagang mahal na mahal nila ang Panginoong Hesus. Even to the point of death, they choose to die because of their deeper love in Christ and in the gospel of the Lord Jesus Christ. They fulfill the words in Acts chapter 1 verse 8 to be a witness, not only in Jerusalem, not only in their particular part kung nasaan sila. Kung babasahin niyo po yung story, yung church history, ang pinakamaraming, though hindi siya naging part, hindi naging disciple in actual ni itong si Pablo, no? Hindi naman siya naging part ng ni Jesus, di ba? Later na lang siya. Pero siya ang pinakamaraming naisulat sa Bible. Tama ba? Why? Because later on, naiintindihan niya. Yung encounter niya kay Jesus, matindi. Kaya pag nagkaroon ng encounter, grabe ang nangyayari. Amen po ba? Ganito yung nangyari sa mga disciple during that time. When they encountered Jesus to the point of kahit nga kabuhayan nila, iniwan nila. Amen po ba? Hindi ko sinasabing iiwan ninyo yung kabuhayan ninyo. Iba na yung situation noon. Iba ngayon. Amen po ba? Ngayon, ang pinaka-mission ninyo ay kung nasaan kayo ngayon, yung family ninyo. That is your mission. Pag pinagbuti ninyo dyan, ang laki ng impact niyan sa mga susunod na henerasyon. Amen po ba? Kaya kung ano tayo ngayon, pagbutihin natin because that is the mission field na binigay sa iyo ng Panginoon. Hindi mo kailangan magpastor. Hindi mo kailangan pumunta doon. May mga certain people lang talaga na tinatawag ang Panginoon for that particular mission, for that particular ministry. Pero kung nasaan ka ngayon, yan yun yung ministry mo, kaya pagbutihin mo yan. Iparamdam mo sa mga taong nasasakupan mo that you love them, not because they are part of your congregation or dahil tatay ka or hindi, dahil kay Kristo. Dahil minahal ka ni Kristo. Kailangan naiintindihan ng tao na yung paglilingkod, yung paglilingkod natin, pagmamahal natin, naiintindihan nila that it is because of Jesus in us. Amen po ba? Kaya nga 'di ba ang ano natin dito, yung CFICC, 'di ba? Anong tawag doon? Yung C? Commitment. Ano pa yung isa? Faithful, intentional, and Christ-centered. Why? Bakit kailangan natin mag-commit? Because Jesus committed Himself first for us. Bakit kailangan natin maging tapat? Si Jesus, tapat sa ating mga buhay. Kaya dapat maging tapat din po tayo sa ating pong paglilingkod sa Kanya. Maging tapat tayo sa mga taong nasa paligid natin. Pag sinabi natin katapatan, you have to show them the love of God. Hindi lang yung mga sugar-coated na salita na napakagandang mapakinggan. Pero minsan kasi kung ano yung katotohanan, yun talaga yung masakit. If you really love your friend, sasabihin mo sa kanya na may impyerno. Totoo? Amen po ba? If you really love him, sasabihin mo talaga sa kanya na merong pangalawang buhay. Dalawang klaseng buhay. Buhay kamatayan at buhay na walang hanggan. Yan ang totoong pag-ibig. Sinasabi mo na merong pangalawang buhay. Amen po ba? Kailan natin huling na ibahagi yan sa mga anak natin? Huwag puro pera ang ipadala. Amen po ba? Mamaya po doon sa kabilang church, conference pala yung a-attendan natin. We're going to talk about family. Kasi alam niya, maraming mga pamilya ngayon, puro lang padala. Pero when it comes to the gospel, hindi nila na i-share. Kaya paglaki ng bata, anong nasa isip niya? It's all about the world. It's all about material things.
And some of us here, ang ganda ng ginagawa ng Panginoon because we have already the foundation, naiintindihan natin. May mga nagugulat na lang tayo, mas magagaling na silang mag-memorize sa atin ng mga Bible verses kasi nga yun yung foundation na ibinigay mo sa kanila. Pinagpipray mo sila. Diba? Sinasabi mo sa kanila na may Kristo, may gospel. Amen po ba? Ang ganda, masarap sa pakiramdam na kahit malayo ka sa iyong mga mahal sa buhay, ay nagagabayan mo sila sa kanilang paglaki sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At the end of the day, hindi sasakit ang ulo mo. Maniwala ka. Pero kapag puro pera ang finid mo dyan, pera. At the end of the day, lahat ng mga pera, dahil hindi mo pinalaki ang iyong anak sa tamang pundasyon, lahat ng mga pinagpaguran mo, mauubos yan. So you have to what? To feed the right foundation to them. Nang sa ganun, lahat ng mga binibigay mo sa kanilang mga material, pagdating ng araw, hindi mawala. What is the right foundation? The right foundation is the Lord Jesus Christ Himself. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Meron tatlong bagay. The three words that I would like to share. Una, unstoppable love. Ito yung mga characteristics. Unstoppable love forgives the unworthy. Ganda. Tignan nyo, balikan natin yung text natin. Ang sabi doon, Father, forgive them. Why? Ano ba yung senaryo? Bakit sinabi ni Jesus Christ? Ganun ba kadali na sabihin niya na Father, forgive them? Etong situation na ito lang naman yung sitwasyon na kung saan nakabitin na siya. Amen po ba? Ito lang naman yung situation na yung mga taong nasa baba o nasa harapan niya, okay, nakikita niya. Ito lang naman yung mga tao na pinagaling niya once upon a time. Ito yung mga tao na pinakain niya once upon a time. Sila yung mga tao na kung saan na-witness nila kung gaano mag-perform ng miracle ang ating Panginoong Jesucristo. Ito lang naman yung mga tao na kung saan nung nagkaroon sila ng sakit, lumapit sila sa Panginoon, pinagaling sila. Ito lang naman yung mga tao na kung saan na sinaniban sila ng masamang espiritu, pinalaya ng Panginoon sila. Sila yung mga taong yun. And at the end of the day, etong mga taong ito, sila rin yung nagsabi na ipako sa krus, si Kristo ipako sa krus. Naiintindihan niyo po ba? Sila yun. Pero sabi ng Panginoon, Lord, aking Ama, patawarin niyo po sila. Patawarin niyo po sila. Now, tignan natin kung bakit gano'n ang sinabi ng Panginoon. Romans chapter 5, verse 8. Ito, nabanggit kanina ito ni Sam. Sabi niya, but God demonstrates His own love for us in this. Kailan? Ang sabi niya doon, while we were still sinners. Nakita niyo po yung kabutihan ng Panginoon, yung pag-ibig niya sa atin ay ibinuhos niya sa mga panahon na mahihina tayo. Sa mga panahon na makasalanan tayo. Nakuha niyo po? Minahal niya na tayo doon kahit sobrang itim ng ating mga budhi. Ipinaranas niya sa atin yung pag-ibig niya. Nakuha niyo po? Alam niyo po yung implication nito? Sa mga panahon na nanghihina kayo, nakagawa kayo ng pagkakamali, isipin niyo that He loves us so much. Naiintindihan ni Lord kung bakit ganyan ka. Naiintindihan niya kung bakit mahina ka. Naiintindihan niya kung bakit may mga bagay na hindi ka pa nai-surrender sa Kanya. Naiintindihan niya yan. Amen po ba? Hindi natin kailangang lumayo kapag nagkasala tayo. Hindi mo kailangang lumayo sa Kanya. Marami kasi mga tao, hindi ako bagay dyan, baka masunog ako dyan. Ipag-pray mo na lang ako. Di ba? Amen po ba? Hindi. Alam niyo po ang pagpapatawad ng Panginoon? Huwag naman lahat kayo tumingin kay Sam. Di ba? Talaga itong mga to. Di ba? Amen po ba? Ang sabi doon, but God demonstrates His own love
for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Alam niyo po, hindi na natin kailangan magpapako sa krus para tayo patawarin ng Panginoon. Hindi na natin kailangan mag-penitent. Tama ba yung sinabi ko? Para tayo po ay patawarin ng Panginoon. Hindi mo na kailangan saktan yung sarili mo para patawarin ka ng Panginoon. Sapagkat ginawa na niya lahat doon sa krus ng Kalbaryo. Palapakan natin si Lord. Now, tignan natin. Even in agony, Jesus doesn't focus to Himself. Lalimin natin, tignan natin. Kahit nung naghihirap na siya, hindi niya nakita yung paghihirap ng kanyang sarili, ng kanyang buong pagkatao niya. Okay? Pwede naman siyang, sabi ko nga, pwede siyang umalis, pwede niyang ipigilan, pero hindi niya yon ginawa. Ano makikita natin doon? Na despite of the pain, yung kahihiyan, alam niyo po ba na ang pagpapako sa kanyang pagpapahirap sa kanya, base doon sa, kung napanood niyo po for sure ang Passion of the Christ kay Mel Gibson, yun yung pinakamalapit. Okay, pinakamalapit yon sa kwento ng Bible doon sa Isaiah, if I'm not mistaken. Siya po, noong pinahirapan ng ating Panginoong Jesus, yung likod niya, ang pagkakasambit doon sa Isaiah, ay kita. Kaya talagang hindi mo siya makikilala dahil sa talagang wasak na wasak ang puso. Parang kanta yun, ha? Diba? Wasak na wasak ang likod ng Panginoong Hesus. Yung sabi nila doon, sabi ng mga scholars, yung likod niya, yung buto, kita yun. Amen po ba? Ganun siya pinahirapan. Pero alam niyo po, paano mong isisigaw na sa kabila ng ganung sakit na nararamdaman mo, paano mong isisigaw yung salitang forgive them? Ano yung mga painful scenarios ng buhay natin? May mga nanakit sa atin, di ba? May mga nagpahiya sa atin. Amen po ba? Napatawad nyo na ba sila? Amen po ba? Napatawad nyo na po ba sila? This is the message. Yung sinasabi ng Panginoon ngayon, yung ginawa ko, ipinapakita ko sa inyo ngayon para ganun din yung gawin ninyo sa mga taong nakagawa sa inyo ng pagkakamali. Amen po ba? Unstoppable love forgives the unworthy. Hindi man karapat-dapat yung mga taong minsan hindi karapat-dapat talaga dahil wala ka namang ginagawa sa kanila, pero ginagawan ka ng hindi masama. Pero ang sabi ng Panginoon, ang totoong pag-ibig ay nagpapatawad sa kabila ng mga bagay na hindi naman dapat gawin, hindi ka karapat-dapat. Amen po ba? Pinapatawad mo pa rin siya. Ganun po yung sinasabi sa atin ng Panginoon. Kaya sabi diyan, true love isn't based on the worthiness of the recipient, but it flows from the character of the giver. Alam niyo po, hindi naman tayo yun kapag nagpatawad tayo. Ang tao magpapatawad kapag ikaw ninakawan o siniraan, magpapatawad ka agad? I don't think so. Pero bakit natin ginagawa yun? Bakit may ganong klaseng character tayo? Because of the Lord Jesus Christ. Amen po ba? Because of the Spirit of the Lord in us. Kaya nga minsan pag nagpatawad ka, mapapaiyak ka na lang Di ba, Lord? Kasi tinuturuan ka ng Panginoon na magpakumbaba. Matipong wala ka namang ginawa sa mga taong ito, pero ginagawan ka ng hindi maganda, di ba? Sinasabi sa'yo ng Panginoon, lumuhod ka sa kanila. Ay, Lord, luluhod ako sa kanila. Panginoon, yes po. Amen po ba? Naranasan nyo na yon? Pero tatandaan nyo po, pag na-overcome natin yon, sa mga susunod na pagpapatawad natin, madali na lang. Maniwala kayo. Hindi naman para sa kanila yun Para sa atin yon. Huwag nating sisihin yung mga taong yon. Tayo yon. Tayo yung tinuturuan ng Panginoon. Iba yung kwento ng buhay nila sa atin. Amen po ba?
may mga itinuturo sa atin ng Panginoon. Huwag tayong lumayo. Tayo dapat. Tayo yung magpakumbaba. Tayo yung humingi ng tawad. Amen po ba? Amen. It flows from the character of the giver. So, ano yung application dito? Sabi dito, Jesus' love is not reactive. It is proactive. Tatandaan niyo po yan. Meaning, meeting hate with grace. Amen po ba? Ang pagpapatawad ay hindi ipinagpapabukas yan. Amen po ba? Ito ay ginagawa right away. Kasi alam nyo pa, pag pinagpabukas natin yan, magkakaroon ng stronghold. I-remind ka ng kaaway sa mga ginawa pa niya noon pa. Tama po ba? Kaya nga, sinasabi ng Panginoon sa atin ngayon, lahat tayo, kahit ako, no? Kahit nga nung ginagawa ko to, Lord, patawarin niyo po ako. Kasi may ganito kong spirito minsan. Amen po ba? Patawarin niyo po ako, Panginoon. Amen. Nasabi diyan, unstoppable love frees us. From what? From the chains of what? Bitterness, and it teaches us to what? To forgive. Tignan niyo ito even to the point of very disappointing part of our life. Even to the point of very painful situation ng ating pong buhay. Madaling magpatawad pag medyo mild lang daw. May ganun ba? Pero kapag sobrang matindi yung pangyayari, mahirap magpatawad. Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, para sa atin pala yun. Kung talagang hindi mapipigilan yung pag-ibig na yan, ito po yung situation na itinuturo sa atin ng Diyos. Forgive even when it hurts. Kaya ba? Parang walang tumiting. Alam nyo po, ano yan, hindi natin kaya pero kaya ni Lord sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Hindi tayo makakapag-move forward kapag hindi natin ile-let go yung mga nasa puso natin na mga sakit. Amen. Unstoppable love. If you really love God first, love your neighbors. Magpatawad tayo. Amen po ba? Pangalawa, mabilis lang. Pangalawa, unstoppable love. Tingnan niyo ito sees beyond appearances. Hindi ka magmamahal dahil maayos ang lahat. Amen po ba? Hindi ka magpapatawad dahil pinatawad ka or dahil simple lang naman yung kasalanan niya. Kapag ganun ang foundation natin, hindi tayo lalago. Paulit-ulit lang yun. Amen po ba? So, unstoppable love sees beyond appearance. Ano ibig sabihin na? Tignan natin, balikan natin yung passage natin, yung text natin. Ang sabi doon, forgive them, for they do not know what they are doing. Nakita niyo po tawag doon, yung prinsipyo, yung principle ni Jesus Christ sa pagpapatawad ay hindi dahil ano bang ginawa sa kanya ulit? Pinahirapan lang naman siya. Pero sa palagay ninyo talagang hindi nila alam yung ginagawa ng mga tao during that time? Hindi nila alam? Well, sa kanilang kaisipan, alam nila na masama yung ginagawa nila. Tama ba? Pinahiya siya, pinalo siya, tinadyakan siya, dinurohan siya hanggang siya po ay ipako sa krus. Palagay ninyo hindi nila alam na masama yon? I don't think so. Alam nila yon. Pero bakit sinasabi ng Panginoong Jesucristo dito na hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa? Anong ibig sabihin nito? Alam mo ano to? Yung sinasabi ng Panginoon Jesus dito is the spiritual blindness ng mga tao. Amen po ba? Sila ay mga binulag, mga bulag na hindi alam yung katotohanan. Amen po ba? Kaya nga pag may mga tao na hindi maayos yung pakikitungo sa atin, huwag tayong magtaka, particularly ating mga Christians. Diba? Huwag kayong magtaka. Bakit? Hindi naman Kristiyano yan eh. Hindi niya alam na yung ginagawa niya, though alam niyang mali, pero at the end, at the back of the story,
meron siyang mga bagay na kailangang ayusin sa kanyang sarili. Unang-una, wala si Kristo sa kanyang puso. Amen po ba? And that is your mission. Yan yung mission mo. Pastor, ang hirap ata yan. Yes, mahirap. Hindi natin kakayangin. Sabi ng Panginoon, kung saan kayo mahina, doon ko kayo palalakasin. So it is not us, but it is the Lord Jesus Christ in us. Amen po ba? Huwag tayong tumingin sa appearances o sa ginagawa ng mga tao para tayo po ay magpatawad sa kanila o i-reach out sila. Even the Lord Jesus Christ, kung titignan niyo po, ang sabi niya doon, they do not know what they are doing. Pero sinasabi ng Panginoon dito, mga blind itong mga taong ito, hindi nila alam yung katotohanan. Amen po ba? So anong gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid? Darating yung time, mamimit natin o ma-encounter natin yung mga tao na kung saan hindi maayos sa atin. Maging patient tayo sa kanila. Amen po ba? Kahit sa family natin, be patient with them. Isa sa mga natutunan ko, dati kasi hindi ako ganon. Hindi, kailangan dito muna, hindi ganon. Hayaan mo si Lord na magministeryo sa kanila. Amen po ba? Hayaan mo si Lord, hayaan mong maintindihan nila na ang paglilingkod sa church na ito ay hindi dahil sinasabi ni pastor, kundi dahil mahal nila ang Panginoong Jesucristo sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Amen? Amen po ba? Now, tingnan natin, si Lord, si Jesus. Jesus sees the past of the soldiers, no? Yung pagiging cruel nila, yung panluloko, no? Yung pangmamak sa ating Panginoon Jesucristo. Lahat 'yon nakita nila, ginawa nila sa ating Panginoon. Hindi tinignan ng ating Panginoon Jesucristo kung ano ang mga maling ginawa nila. Bagkus ang nakita niya ay yung kung papaano matatanggap ng mga taong ito ang pag-ibig ng Diyos sa kanila pong mga buhay. And that's why the Lord is so much patient sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Kanya. Luke chapter 5, verse 6 to 11. Basahin natin ito. Ito yung time, gusto kong i-connect ito, though medyo ano siya. Yung time na tinawag si Peter, no? Bilang isang mangingisda, pero nung na-encounter niya si Jesus, grabe yung transformation. Diba? Tingnan natin. When they had done so, they caught such a large number of fish that their nets began to break. So they signaled their partners boats of full that they began to sink. So when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, ito, gusto ko makita ninyo ito. Sabi niya, "Go away from me, Lord, I am a sinful man." Ano ba yung naging kwento dito? Alam nyo, magdamag lang naman na nangisda yung mga disciple dito. And then, nung kaumagahan na, wala talaga silang nakita. Yun ang sabi ng Bible, wala talaga silang nahuli. Di ba? Nag-aayos na sila, naayos na nila yung mga nets nila, and they're about to go. Then si Jesus Christ, dumating siya. Sabi niya, "Oh, may nakuha ba kayo?" "Wala nga. Magdamag po kaming ng isda, pero wala kaming nakuha." Sabi ni Jesus suddenly, hagis nyo yan, at hindi nyo na kailangan pumunta sa gitna, basta ihagis nyo lang. So nagtaka ngayon si Pedro. Si Pedro, professional yan na mangingisda. Alam niya kung nasaan ang isda. Wala sa gilid ang isda, nandoon. Sa gitna ang isda. Amen po ba? No, may mga kaunti naman doon, hindi naman natin sinabing na wala doon. Pero ang point doon, yung maraming isda nandoon sa gitna. Alam ni Pedro yon. Pero nung sinabi ni Jesus, ihagis nyo. At the beginning, for sure, kahit pa paano may doubt yon si Pedro. Bakit naman ganun? Ang tagal ko nang mangingisda dito sa gilid ko ihagis. Dahil sinabi ninyo, sabi niya doon, di ba? Dahil sinabi ninyo, gagawin ko. So sinabi ni Jesus, nilagay nila hanggang sa, kita po natin dito sa verse 6, noong iangat na nila yung net. Grabe, ang sabi doon, halos masira ang kanilang net sa dami ng huli nila. Ngayon, ito yung part na nakakatawa, na nakaka-amaze. Tignan niyo sabi doon,
Sa verse 8, sabi niya, when Simon Peter saw this, he fell at Jesus' knees and said, sabi niya, lumayo kayo sa akin, Panginoon. I am a sinful man. Nakita po ninyo yung grabe si Lord. Yung mga miracles na ginagawa niya sa buhay natin. Alam niyo po, yun yung way niya para makita natin yung sarili natin before Him. Amen po ba? Para makita natin that we really need God. We really need God. Na kahit gaano tayo katalino, dami nating natapos, dami nating mga titles, dami nating mga pera sa bangko, yung mga lupa tayo, wala yan sa Panginoon. Kung wala kang Kristo, wala kang Diyos, wala yan. Amen po ba? Kahit pagaano ka professional si Pedro sa pangingisda, wala yan sa miracles na kayang gawin ng Panginoon sa kanyang mga buhay. I would like to encourage you mga kapatid, ano man yung situation natin ngayon, limitado lang yan sa kayang gawin ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Now, ituloy natin. Sabi doon, sige, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi niya, for he and all his companions, hindi lang siya, diretso natin, ang ganda na itong kwentong ito. Sabi niya, he and his companion, sabi niyon, were astonished at catch of fish they had taken. And so were James and John, the son of Zebedee, Simon's partner. Sabi doon, then Jesus said to Simon, don't be afraid. Huwag kang matakot. Huwag kang masyadong ma-excite. Huwag kang matakot. From now on, you will fish for people. O, tignan nyo yung sumunod. Ang sabi doon, so they pulled their boats up on shore. Ano nangyari? Left everything and followed Him. May mga nagsabi literal na talagang iniwan niya. May mga nagsabing literal na talagang hindi naman. Kumbaga, that particular moment of time lang na iniwan niya. Pero sa mga susunod na niya, mangingisda pa rin siya. But ang point natin doon is that we can see that through the miracles na ipinaparanas sa atin ng Panginoon, we can say that at the end of the day, tayo magde-decide sa ating pong mga buhay kung sino yung susundan natin. At kagaya ni Pedro, nakita niya na limitado pala siya sa mga kaya niyang gawin. Sabi niya, Lord, suko na ako. Hindi ko pala kaya. Let me join you. Let me follow you. Amen po ba? Are you willing to follow the Lord Jesus Christ in your life? Pag sinabi niya, Sister Marnelly, this is the time for you to go to North Korea. Ba't North Korea, no? Diba? Sa DMZ lang. Diba? Sa border. Diba? Now, my point is this. We need to be ready. No? In season, in out of season, pwede tayong tawagin ng Panginoon sa pagbabahagi ng kanyang mga salita. Alam niyo po, pag nagtawag ang Diyos, hindi komportable. Yun ang napansin ko. Pag tinawag tayo, hindi tayo magiging komportable. Why? Dahil kapag komportable na tayo, hindi na natin siya kailangan. Pero kapag hindi ka komportable, hinahayaan ni Lord yun para lagi kang tumawag sa Kanya. Amen po ba? So okay lang yan. Hindi komportable tumira sa Korea, okay lang yan. Nang sa ganon, hindi po tayo mapalayo sa kalooban ng Diyos. Amen po ba? Sabi dyan, love doesn't see the offense, but it sees the brokenness behind it. Yun ang nakita ng Panginoon. Hindi niya nakita yung kasalanan natin. Ang nakita niya ay yung pagiging makasalanan natin. Yung brokenness. Broken tayo, kailangan nating masira para si Lord ang mag-ayos sa ating po mga buhay. Amen po ba? The cross reveals God's ability to see the worst of humanity, tayong mga tao, and still offer His best. Sa cross ni Jesus, makikita natin ang lahat kung gaano tayo ipinaglaban ng Diyos upang tayo ay maisalba sa siguradong spiritual na kamatayan. Sa cross, makikita mo yan. Amen po ba?
Amen. So what is the application? I would like to challenge everyone. Pray for the grace to respond not in judgment but in compassion. Sa ating pong mga tao, let us ask God to open our eyes to the deeper needs behind people actions towards us. Kahit napakahirap magpatawad, gawin natin ito. Amen po ba? Gawin natin ito because the Lord is always there. Palalakasin niya tayo. And the last one, unstoppable love endures to the end. Hindi tayo nakabase lang dahil maayos ngayon kaya tayo magmamahal. Dahil sinabi ni pastor kaya tayo magmamahal, magpapatawad. Hindi po. Wag nating ibase ito dahil okay ang lahat. Si Jesus had every reason to give up during the time na nandoon po siya. Kaya bago pa siya ipako sa krus. Siya po ay na-betrayed, na-abandoned ng kanyang mga disciples, iniwan siya, and he was accused falsely, na-tortured siya. But you know, brothers and sisters, dahil sa kanyang pag-ibig, lahat ng mga bagay na yon, hindi niya po inisip yon, kundi dahil sa pag-ibig niya sa ating lahat, kaya mas pinili niyang mamatay sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? In Romans chapter 8 verse 38 to 39, sabi doon, sabi ni Pablo, kaya nga ito nung naintindihan na ni Pablo, ito yung sinulat niya, sabi niya, for I am convinced that neither death nor life, grabe ano, sabi niya doon, neither angels nor demons, neither the present nor the future, sabi niya, nor any powers, neither height nor depth, sabi niyo, nor everything else in all creation, sabi niya, will be able to separate me, sabi niya, us or me from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. Ang sarap, palapakan natin ang Panginoon. Kapag naintindihan mo yung katayuan mo sa harap ng Diyos, hindi mo ipagpapalit ng Diyos sa kung sino man. Amen po ba? So what is the application, brothers and sisters? I would like to say, yung nails, yung pagpako sa ating Panginoon sa Kristo, no, didn't keep Him on the cross. Hindi yon. Kahit na ipinako siya, hindi nanatiling gano'n ang ating Panginoon. Ibig sabihin nun, but because of His love. And the same love that forgave His enemies now lives in us through the Holy Spirit. Amen po ba? Do you believe in that? And I would like to say, love is not a feeling. Tatandaan nyo yan. Kasi kung feeling yan, yung feeling ni Jesus on the cross, lahat tayo patay. Amen po ba? Pero hindi niya yon, wala yon sa kanya. Hindi niya ibinase sa feeling niya. Sapagkat sino ba naman ang taong pinapahirapan kanya pero nagmamahal ka pa rin? Wala yun dito sa mundo. Only Jesus Christ. And yun po yung itinuturo sa atin ngayon. Love is not about feeling, but a commitment to endure. If you love God, magpapatuloy ka. Sino dito ngayon na nagmamahal kay Jesus? Magpapatuloy tayo hanggang wakas. Amen po ba? Jesus' words on the cross is not to show Him or to show us His weaknesses. They are the most powerful expressions of divine love in history. Ang pinakamakapangyarihang pagsalita ay makikita po natin doon sa krus ng Kalbaryo noong ang ating Panginoong Kristo ay nakabitin. Amen po ba? Amen? So what is the application, mga kapatid? Let this unstoppable love flow through each and every one of us. I would like to challenge you. Let us forgive
radically. Anong ibig sabihin nun? No conditions. Magmamahal ka ng walang kondisyon. Magpapatawad ka ng walang kondisyon. Maglilingkod ka ng walang kondisyon. Dahil ito po ang ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Let us love deeply. Ibigay na natin, magmamahal ka na lang din, lubos-lubusin mo na. Maglilingkod ka na lang din, lubos-lubusin na natin. Napakaikli lang ng buhay. Amen po ba? Magpapatawad ka lang din, wag mo nang ipagpabukas, ngayon na. Amen po ba? And endure faithfully. I know, mahirap maging tapat, pero sa biyaya ng Panginoon, magiging tapat po tayo. Amen po ba? Because the same love that conquered death, ulitin ko po, now lives in each and every one of us. Aming dakilang Diyos, maraming salamat po that you are in us. Salamat po, Panginoon. Hindi po namin kakayanin ito without your love. Salamat po, Panginoon, for reminding us once again. Ano man, Panginoon, na nakikita pa ninyo sa aming po mga puso, tanggalin niyo po ito, Panginoon. Teach us, Lord, sa ano yung natutunan namin ngayon, may apply po namin sa aming po mga buhay. Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Mahal ka namin. Dahil ikaw ang unang nagmahal sa amin. Magpapatawad kami dahil ikaw ang unang nagpatawad sa amin, Panginoon. Maglilingkod kami dahil ikaw ang unang naglingkod sa amin. Salamat po, aming dakilang Diyos. Bless your name. Sige po, kausapin natin si Lord. Magpasalamat tayo sa Kanya. Lord, salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Banal na Espiritu. Salamat po. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. O Diyos, minsan pa, nabalik namin sa iyo lahat ng kapurihan. Sa iyo lamang, O Diyos. Sa iyo lamang. Sa pangalan mo, Jesus. Amen. God bless everyone.